Taginit ng 1982, sa baybayin ng El Nido, Palawan, isang 28 taong gulang na babae ang natagpuang patay. Itinuring ito ng pulisya bilang isang simpleng aksidente sa pagkahulog. Walang mga saksi at walang nakitang palatandaan ng karahasan. At eksaktong 17 taon ang lumipas, taglagas ng 1999, sa parehong pamilya, sa parehong lugar, isa pang babae ang naglaho ng walang anumang bakas. Ang unang biktima ay ang asawa. Ang pangalawa ay ang manugang. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga taga-nayon tungkol sa isang multo sa palaisdaan, ngunit ang katotohanan ay mas nakahihindik pa kaysa sa anumang multo. Ito'y nakatago sa puso ng isang tao. Taong 2008, isang hindi sinasadyang pagsasaayos sa isang bodega ang naging susi upang buksan ang kahon ni Pandora. Nang basagin ang makapal na sementadong sahig, bumungad ang kalunos-lunos na kalansay ng manugang na 9 na taon nang nawawala. Ngunit habang sumusulong ang investigasyon, isang katotohanang nagpatindig ng balahibo ng mga investigador ang kanilang natuklasan. Ang katotohanang matapos maglaho ang manugang, pinalayas ng biyenang lalaki ang lahat ng trabahador at mag-isang nagtrabaho sa sahig ng bodega sa buong magdamag. At isang testimonya mula sa isang saksi na nagsasabing ginawa rin niya ang eksaktong bagay na iyon 26 na taon na ang nakalilipas nang mamatay ang kanyang asawa. Nagkataon lamang ba ito o isang maingat na pinlanong serye ng pagpatay? Ito ang kwento ng isang lalaking may baluktot na pag-iisip na hindi kayang palayain ang mga babaeng nais kumawala sa kanyang kontrol at ng isa pang kasabwat na nanahimik sa kanyang tabi. Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Oktubre 17, 2008, bandang hapon. Sa isang tahimik at liblib na palaisdaan sa barangay Matinloc, El Nido, Palawan, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. 3 trabahador ang bumasag sa sahig ng isang lumang bodega na may 30 taon nang nakatayo. Sila'y ipinadala ng bagong may-ari para gibain ang palaisdaan na na-foreclose at naibenta sa subasta. Sa bawat paghampas ng mabigat na bucket ng backhoe, tumilapon ang mga pira-pirasong semento sa lahat ng direksyon. Isang trabahador na nag-aalis ng mga durog na semento gamit ang pala ang biglang natigilan. Napakunot ang noo niya habang tinititigan ang sahig. Teka, ano? To, sa pagitan ng mga kulay abong tipak ng semento, may bahagyang nakikitang isang bagay na naninilaw. Dali-daling iwinagayway ng isa pang trabahador ang kanyang kamay at sumigaw, "Hoy, hinto! Ihinto nyo yung makina." Nang tumahimik ang ingay ng backhoe, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Nagkatinginan ang mga trabahador habang nagkukumpulan sa paligid ng butas. Maingat nilang inalis ang lupa at alikabok gamit ang dulo ng pala at isang mahaba at makinis na bagay na tila buto ang lumitaw. Namutla ang mukha ng isang trabahador na sumilip. Hindi kaya. Buto ng tao to. Alas 3 sa 4:30 ng hapon, dumating sa lugar sina Teniente Benitez at Sargento Gomez ng El Nido Police Station. Habang isinasara ang pinto ng kotse, marahang inilibot ni Teniente Benitez ang kanyang tingin sa paligid ng bodega. Kalawangin na ang pulang bubong na yero dahil sa hangin dagat at sa iba't ibang bahagi ay natutuklap na ang pintura, patunay na matagal nang napabayaan ang lugar. Ang malansang amoy ng dagat ay tumatagos sa ilong. Lumapit si Teniente Benitez sa mga kinakabahang trabahador at nagtanong, "Dito ba ang lugar na inireport ninyo?" Isang lalaking tila siyang foreman ang lumunok muna bago sumagot. "Opo, dyan po sa sahig na yan, habang ginigiba namin, nakita namin. Sa sobrang gulat namin, hindi na namin ginalaw at tumawag kami agad." Itinuro ng nanginginig niyang daliri ang loob ng bodega. Dahan-dahang pumasok sina Teniente Benitez at Sargento Gomez.
Sa gitna ng sahig na binasag ng backhoe, sa pagitan ng magagaspang na tipak ng semento, nakalabas ang isang kalansay. Yumuko si Teniente Benitez at tinutukan ito ng flashlight. Sa liwanag, mas luminaw ang hugis ng mga buto. Kumunot ang noo niya at mahinang bumulong. Tawagan ang Soko. Kailangan nating madaliin ang forensics. Hindi ito simpleng libing. Tumango si Sargento Gomez na may seryosong mukha at kinuha ang kanyang telepono. Mabilis na isinagawa ang pagsisiyasat sa lugar. Mula sa lalim na halos 40 sentimetro sa ilalim ng sementadong sahig, nakuha ang isang halos buong kalansay na pinaniniwalaang mula sa isang babaeng nasa hustong gulang. Sa tabi ng kalansay, natagpuan ang isang piraso ng tsinelas na goma na uso noong huling bahagi ng dekada, 90, at mga labi ng isang plastik na sipit sa buhok. Sa ilalim ng ilaw sa madilim na bodega, ang mga buto ay tila may gustong isumbat, isang larawang puno ng pighati. Sa labas, nakatayo ang dating may-ari ng palaisdaan, si Orlando June Santos Jr., habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Si June, 44 taong gulang, ay putlang-putla at walang tigil sa paninigarilyo. Lumapit si Teniente Benitez at nagtanong, "Kailan itinayo ang bodegang ito?" Humithit muna ng malalim si June bago ibuga ang usok. Noong taglagas ng 99, si Itay mismo ang nagdagdag niyan. "Panahon na yon, construction worker ako sa Puerto Princesa, kaya hindi ko nakita kung paano ginawa. Pagkatapos nun, paano ninyo ginamit ang bodega?" Nag-aalangang gumala ang tingin ni June sa binasag na sahig bilang imbakan lang ng gamit. "Sa loob ng 9 na taon, hindi namin ginalaw yung sahig. Ewan ko ba, parang ayaw kong lumapit sa bodegang yan kaya pinabayaan ko na lang." Kalmado ang kanyang boses, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Oktubre T, sinimulan ng forensic team ng PNP Crime Laboratory ang masusing pagsusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan ng kalansay. Sabay na isinagawa ang DNA testing at dental records comparison. Sinimulan namang halongkatin ng mga investigador ng El Nido Police ang lahat ng missing persons report mula 1995 hanggang 2000. Isang pakikipaglaban ito upang mahanap ang katotohanan mula sa bunton ng mga maalikabok na dokumento. Makalipas ang 5 araw, Oktubre 25, dumating ang resulta mula sa crime lab. Batay sa dental records, ang kalansay ay tumutugma kay Maricel Reyes na iniulat na nawawala noong Oktubre 12, 1999. Si Maricel, madin-2 taong gulang noon, ay ang manugang ng may-ari ng palaisdaan na si Orlando Lando Santos Sr. at asawa ni June Santos. Inilatag ni Teniente Benitez sa kanyang lamesa ang mga dokumento ng kaso ng pagkawala ni Maricel noong 1999. Natigilan ang kanyang kamay habang binubuklat ang luma at medyo punit ng folder. Pinagpagan niya ito at tinawag si Sargento Gomez. "Tingnan mo to. Ang nag-report ng pagkawala ay ang biyenan, si Lando Santos. Tinapos ng pulisya ang kaso sa loob lang ng 2 linggo, itinuring na simpleng paglalayas matapos ang away mag-asawa." Lumapit si Sargento Gomez at sumilip sa mga tala. Ang asawa, si June, bumalik sa El Nido 1 araw matapos i-report ang pagkawala noong Oktubre 13. Ang kahina-hinala ay ang biyenan, si Lando. Umalis daw ang manugang noong madaling araw ng Oktubre 7, pero 5 araw ang pinalipas bago siya nag-report noong Oktubre 12. Hindi inalis ni Teniente Benitez ang kanyang tingin sa dokumento at bumulong na wala ang miyembro ng pamilya, pero naghintay ng 5 araw. Kakaiba yan. Oktubre 28. Muling binuksan ng El Nido Police Station ang 9 na taon ng kaso ng pagkawala at inuri ito bilang isang homicide case. Isang special investigation team na may 4 na miyembro sa pamumuno ni Teniente Benitez ang binuo. Nang hapong iyon, pumasok sa istasyon ng pulisya ang ina ng biktima, si Aling Clara Reyes.
Si Aling Clara, 25 taong gulang, ay hukot na, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Inilapag niya sa mesa ng mga investigador ang isang lumang sobreng puno ng mga dokumento. Sa loob ng 9 na taon, ito ang mga isinampa kong petisyon. 7 lahat yan. Binuksan ni Teniente Benitez ang sobre at inilabas ang mga papel. Ang mga sulat kamay na salaysay ay puno ng hinanakit at pagmamakaawa. Nanginginig ang boses ni Aling Clara. Paulit-ulit kong sinabi na pinatay ang anak ko, na may nangyari sa bahay ng mga balay ko, pero ni minsan hindi nila ako sineryoso. Mga sir, parang awa nyo na. Bigyan nyo ng katarungan ang anak ko. Nakasulat sa mga salaysay ang kanyang mga hinala laban sa pamilya ng Manugang mula pa noong mawala si Maricel noong 1999. Paulit-ulit na binanggit na mula ng ikasal, halos hindi na nakakadalaw si Maricel sa kanila at mahigpit na kontrolado kahit ang pagtawag sa telepono. Pinunasan ni Aling Clara ng kanyang kulubot na kamay ang mga mata at humagulgol. Si Maricel mula nang mapangasawa, hindi na nakakauwi kahit Pasko o Bagong Taon. Pati pagtawag, bawal. Sigurado ako, may nangyari sa kanya sa bahay na yon. Itinalaga ng investigation team sina Lando Santos at June Santos bilang mga persons of interest at pinatawag sila para sa isang pagtatanong sa Oktubre 30. Kasabay nito, kinuha nila ang listahan ng mga residente sa lugar noong 1999 at nagplano ng masusing pagtatanong sa komunidad. Samantala, lumabas na rin ang resulta ng masusing pagsisiyasat sa bodega. Ayon sa paunang ulat, ang semento sa sahig ay ibinuhos noong kalagitnaan ng Oktubre 1999. Isang petsang tumutugma ng eksakto sa panahon ng pagkawala ng biktima. Umaga ng Oktubre 30, humarap ang biyenang si Lando Santos sa interrogation room ng El Nido Police. Si Lando, 17 taong gulang, ay may sunog sa araw na mukha, mahigpit na nakatikom ang bibig at tila isang taong hindi palakibo. Umupo siya at nagsalita sa mababang boses. Umalis ang manugang ko ng madaling araw at hindi na bumalik. Wala akong alam. Eksaktong mga salitang nakasulat sa kanyang testimonya, 9 na taon na ang nakalipas. Nang hapon ding iyon, ang asawang si June Santos ang humarap. Balisa siyang nakayuko. Nasa Puerto Princesa ako noon, kaya hindi ko nakita ang huling sandali ng asawa ko. Totoo po yan. Pabulong niyang sabi habang nakayuko pa rin. Naiinis na lumabas ng interrogation room si Teniente Benitez at tumayo sa harap ng bintana sa pasilyo. Sa labas, ang dagat ay walang pakialam na humahampas sa dalampasigan. Sinabi niya kay Sargento Gomez na sumunod sa kanya, ang lugar kung saan natagpuan ang kalansay ay sa sahig ng bodega na si Lando mismo ang gumawa. Ang tinatayang panahon ng paglilibing at ang panahon ng konstruksyon ay eksaktong magkatugma. Sumagot si Sargento Gomez nang may kumpiyansa. Ibig sabihin, mayroong sikretong itinago ang pamilyang ito sa loob ng 9 na taon. Masyadong sakto para maging nagkataon lang. Tumango si Teniente Benitez at kinuyom ang kanyang kamao. Kailangan nating buuin muli ang mga pangyayari noong 1999. Kung ayaw nilang magsalita, tayo ang magpapabukas ng mga bibig nila. Isang malakas na hangin ang umihip at yumanig sa bintana. Nobyembre 2, lumabas si Sargento Gomez upang magtanong-tanong sa mga residente ng Barangay Matinlok. Sa bawat ihip ng hangin dagat, dala nito ang pamilyar na amoy dagat. Pinuntahan niya ang bahay ni Aling Nena, isang mangingisda na mahigit 4 taon nang nakatira malapit sa palaisdaan. Tao po, mula po sa pulisya, si Aling Nena, 68 taong gulang, ay nag-aayos ng sirang lambat sa kanyang bakuran. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha gamit ang isang tuwalya. Si Maricel? Yung asawa ni June. Kawawa naman. Yung batang yon, aniya, at muling hinarap ang lambat. Mula nang mapunta sa pamilyang yon, halos hindi na nakakauwi sa kanila.
Kahit Pasko o mahal na araw, laging sinasabi ng biyenan niyang si Lando na maraming trabaho kaya hindi siya makaalis. Inilabas ni Sargento Gomez ang kanyang kwaderno at mabilis na nagsulat. May iba pa po ba kayong napansin na kakaiba? Tanong niya. Tumingala si Aling Nena at nag-isip. Pati pagtawag, hindi niya magawa. Isang beses, lumapit siya dito sa amin, nakiusap. Ano po? Ang sabi niya. Kung pwede daw makitawag sa kanila, isa lang daw. Grabe ang paghihigpit sa kanya, nakakaawa. Natigilan ang panulat ni Sargento Gomez. Nang hapon ding iyon, nakausap niya si Mang Cardo na nag-aayos ng isang maliit na bangka sa kalapit na daungan. Si Mang Cardo, 75 taong gulang, ay nakasuot ng guwantes na puno ng grasa. Si Maricel, halos siya lang mag-isa ang gumagawa ng lahat sa palaisdaan na yon, sabi niya habang tinatanggal ang guwantes. Ang biyenan niyang si Lando umiikot lang sa bayan para sa mga transaksyon. Pero yung aktwal na pagpapakain, pagpili at pag-empake ng mga isda, lahat yon trabaho ng manugang niya. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, hindi mo makikitang nagpapahinga yon. Nagulat si Sargento Gomez. 15 oras sa isang araw, kaya po ba niyang mag-isa yon? Kaya nga sinasabi ko sa iyo 7 taon siyang ganon parang alipin. Alam ng lahat ng tao dito sa baryo yan. Nobyembre 5, nakuha ng investigation team ang mga lumang medical records mula sa health center ng barangay. Ayon sa mga tala, si Maricel Reyes ay bumisita sa center ng 7 beses mula Marso 1998 hanggang Setyembre 1999 bago siya mawala. Ang kanyang mga pangunahing reklamo ay hirap sa pagtulog, pagkapagod at pananakit ng katawan na hindi matukoy ang sanhi. Itinigil ni Teniente Benitez ang pagbuklat at kumunot ang noo. Tingnan mo to. Sa tala noong Agosto 1999, may nakasulat na note ang nurse na may mga pasa sa braso si Maricel. Sumilip si Sargento Gomez at tumango. Malalaman ng doktor kung ang pasa ay galing sa pagkadulas o sa pananakit. May nanakit sa kanya. Nobyembre 7, isinagawa ang pangalawang pagtatanong sa asawang si June Santos. Mabigat ang atmosfera at hindi mapakali si June sa kanyang upuan. Pinaglalaruan niya ang isang kaha ng sigarilyo habang umiiwas ng tingin. Mga 3 taon matapos kaming ikasal, hindi ko na kinaya ang trabaho sa palaisdaan. Ayoko ng amoy, kaya humanap ako ng trabaho sa construction sa puerto. Tinitigan siya ni Teniente Benitez sa mata. Gaano kadalas ka umuuwi? Mga 1 o 2 beses sa isang buwan. Magpapadala lang ng pera at matutulog. Tapos aalis na ulit, mahinang sagot ni June. Para kumpirmahin ang testimonya ni June, bumalik ang mga investigador sa nayon. Nang makausap nila si Mang Tasio, na umiinom ng tuba sa may lilim ng isang puno malapit sa kapilya, isang mahalagang testimonya ang lumabas. Si June, tuwing umuuwi yan, laging lasing, sabi ni Mang Tasio, 26 taong gulang. Mula sa bahay nila, rinig na rinig hanggang dito ang mga sigawan at kalabog ng mga nababasag na gamit. Sumingit si Sargento Gomez. Madalas po silang mag-away. Sumimangot si Mang Tasio. Hindi lang basta away. Isang beses, nakita ko mismo si Maricel na namamaga ang mukha habang nagtatrabaho sa palaisdaan. Siguradong binugbog ni June yon. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting tumuturo kay June Santos. Lumitaw ang isang pattern ng domestic violence. Bukod dito, siya ang nag-iisang tagapagmana ng palaisdaan at nakinabang sa loob ng 9 na taon. Ang taong may pinakamalaking pakinabang sa pagkawala ng asawa ay walang iba kundi ang asawa mismo. Nobyembre 10, muling bumisita ang ina ng biktima, si Aling Clara, sa istasyon. Sa isang tahimik na silid, hawak niya ang isang mainit na tasa ng tsaa. Unang linggo ng Setyembre ng 99, palihim na tumawag sa akin si Maricel, aniya, nanginginig ang mga kamay. Palihim po? Maingat na tanong ni Sargento Gomez. Sabi niya,
Malaking gulo kapag nalaman ng biyenan niya. Nagmamadali siyang magsalita kaya hingal na hingal, wala sigurong 3 minuto yung tawag. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Aling Clara. Umiiyak si Maricel sa kabilang linya. Sabi niya, "Inay, mamamatay na po ako dito. Natatakot ako." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakikinig si Teniente Benitez habang kinakagat ang kanyang labi. Pagkatapos ng tawag na yon, nag-empake agad ako para puntahan siya. Pero makalipas ang ilang araw, tumawag ulit si Maricel. Sabi niya, wag na daw akong pumunta, okay na siya, kaya ipinagpaliban ko. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Aling Clara. Hindi ko akalain na yon na pala ang huling beses na maririnig ko ang boses niya. Kung pumunta lang sana ako agad, hindi sana nailibing ang kawawa kong anak sa ilalim ng malamig na sementong yon. Ang hagulgol ng isang ina ay umalingaw-ngaw sa loob ng interrogation room. Nobyembre 20, sinimulan ng team na tingnan ang posibilidad ng isang kasabwat. Lumitaw ang pangalan ni Kiko, isang trabahador na paminsan-minsan ay nagtatrabaho sa palaisdaan noong 1999. Ayon sa mga residente, madalas silang magkasama ni Maricel kapag wala ang asawa. May kakaiba sa dalawang yon. Alam mo na, relasyon ng lalaki't babae, mahirap hulaan, bulong ng isang residente. Agad na tinunton ng team ang kinaroroonan ni Kiko. Natuklasan nilang umuwi ito sa kanyang probinsya sa Sorsogon noong Setyembre 1999 at nanatili doon hanggang ngayon. Higit sa lahat, mayroon siyang matibay na alibi. Nasa laot siya at nangingisda noong mga araw na tinatayang nawala si Maricel. Inalis si Kiko sa listahan ng mga suspek. Nobyembre 11, mas pinalalim ng team ang investigasyon sa reputasyon ng biyenang si Lando Santos. Nang puntahan nila ang presidente ng kooperatiba ng mga mangingisda, si Ginoong Tamayo, isang di inaasahang reaksyon ang kanilang natanggap. "Nako mga sir, nagkakamali kayo ng tao," sabi ni Ginoong Tamayo, 70 taong gulang habang umiiling. "Hindi magagawa ni Lando yan. Tahimik yan, pero napakasipag. Bakit po kayo ganoon kasigurado? Isa siya sa mga unang nagtayo ng palaisdaan dito, nagsimula sa wala. Respetado siya ng lahat. Huwag ninyong pagdudahan ang ganong tao." Ganon din ang sinabi ng dating kapitan ng barangay. "Parang santo si Lando. Anong kinalaman niya sa pagkawala ng manugang niya?" Nang hapong iyon, isang mahalagang ebidensya ang lumabas tungkol sa konstruksyon ng bodega noong 1999. Isang may-ari ng hardware store sa bayan, si Mang Tonyo, ang nagdala ng kanyang mga lumang ledger. "Ako, yung tipo ng tao na hindi nagtatapon ng kahit anong lumang record," sabi ni Mang Tonyo, 69 taong gulang, habang binubuklat ang isang luma at naninilaw na libro. "Tingnan ninyo ang petsang ito." Itinuro ng kanyang daliri ang isang pahina. Oktubre 8, 1999, resibo para kay Lando Santos. 50 sako ng semento, isang truck ng buhangin, isang truck ng graba. Nanlisik ang mga mata ni Teniente Benitez. Isang malinaw na ebidensya na isang malaking kargamento ng semento ang dinala sa palaisdaan ilang araw matapos mawala ang biktima. Pagsapit ng Nobyembre 11, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon. Ang asawang si June Santos na may kasaysayan ng domestic violence at nakinabang sa pagkawala ng asawa ang pangunahing suspek. Sinimulan ng team na suriin ang bawat galaw ni June noong Oktubre 1999. Tila malapit nang malutas ang kaso. Ngunit bigla, isang malakas na pagring ng telepono ang umalingaw-ngaw sa opisina. Sinagot ito ni Sargento Gomez. "Hello, El Nido Police, Sargento Gomez po." Isang mahinang boses ng isang matandang babae ang narinig sa kabilang linya. "Sir, 50 taon na akong kapitbahay ng mga Santos." "Opo, ano po yon?" "May nakita akong kakaiba noong taglagas na. Yon, 9 na taon na ang nakalilipas.
Natakot akong magsalita noon, pero ngayon, kailangan ko nang sabihin. Hinigpitan ni Sargento Gomez ang hawak sa telepono at sininyasan ang mga kasama na tumahimik. Ano po ang nakita ninyo? Maaari po ba ninyong ikuwento? Nag-atubili ang matanda bago sumagot sa nanginginig na boses. Natatakot akong sabihin sa telepono, ayoko rin sa istasyon. Magkita tayo sa labas sa ika-20. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa investigation team. Isang kutob na hindi ito simpleng kaso ng domestic violence ang pumasok sa isipan ng mga investigador. Umaga ng Nobyembre 20, isang matandang babae na may tungkod ang dahan-dahang pumasok sa El Nido Police Station. Siya si Lola Pacing, 76 taong gulang, isa sa mga pinakamatanda sa nayon at kapitbahay mismo ng mga Santos. Sinalubong siya ni Teniente Benitez at Sargento Gomez at inalalayan papasok sa isang silid. Inabutan siya ng mainit na tsaa. Lola, salamat po sa pagpunta ninyo sa kabila ng inyong kalagayan, sabi ni Teniente Benitez. Huminga ng malalim si Lola Pacing. Isang pader lang ang pagitan namin ng mga Santos sa loob ng 50 taon. Ngayon, kailangan kong sabihin ang 9 na taon kong itinago sa dibdib ko. Inihanda ni Sargento Gomez ang kanyang kwaderno. Dahan-dahan lang po, Lola. Sabihin niyo lang po kung ano ang inyong natatandaan. Unang linggo ng Oktubre yon, taong 1999. Isang gabi, nakarinig ako ng malakas na sigawan mula sa bahay nila. May malakas ding kalabog, parang may bumagsak. Sigawan po. Ano po ang narinig ninyo? Tanong ni Teniente Benitez. Boses ng lalaki. Sigurado akong boses ni Lando. Hindi ko naintindihan kung anong sinisigaw niya, pero bigla may narinig akong malakas na kalabog, tapos biglang tumahimik ang lahat. Gumala ang tingin ni Lola Pacing. Kinaumagahan, nakita ko si Lando, mag-isa, pawis na naghuhukay malapit sa bodega. Kakaiba ang itsura niya, madilim, parang may hinahabol. Naaalala niyo po ba ang eksaktong petsa? Hindi ko na matandaan. Pero sigurado ako, ilang araw yon bago kumalat ang balitang nawawala na ang manugang niya. Huminto si Lola Pacing at nagpatuloy. At may isa pang talagang kakaiba. Si Lando, nag-hire na yan ng 2 trabahador para sementuhan ang sahig ng bodega. Pero nang dumating ang mga trabahador, bigla niyang sinabing nagbago ang plano. Binayaran na lang niya sila at pinalayas. Nanlisik ang mga mata ni Teniente Benitez. Pinalayas niya po ang mga trabahador? Oo. Tapos, sa loob ng ilang araw, mag-isa siyang nagtrabaho sa semento, araw at gabi. Mula sa bintana ng 2 palapag ng bahay namin, kitang-kita ko, nakakatakot tingnan ang isang matandang parang sinasapian habang walang tigil na nagpapala. Hindi ako nakalapit. Agad na hinanap ng team ang mga trabahador na pinalayas. Natagpuan nila ang isa, si Mang Sado, na ngayon ay nasa Taytay, Palawan na. Oo, tandang-tanda ko, sabi ni Mang Sado. Oktubre 15 o wasiyon ng 99. Ilang araw bago ang trabaho, bigla na lang tumawag si Lando na wag na kaming pumunta. Ano po ang sinabi niyang dahilan? Mayroon daw silang family matter. Ipadadala na lang daw ang bayad namin. Kakaiba nga pero dahil problema nila yon, hinayaan na lang namin. Nobyembre 22, biglang nagiba ang direksyon ng investigasyon. Mula sa asawang si June Santos, ang pagdududa ay bumaling na ngayon sa biyenang si Lando Santos. Tinitigan ni Teniente Benitez ang pisara na puno ng mga pangalan. Halungkatin ninyo ang nakaraan ni Lando Santos. Kahit anong kaliit-liitang bagay, may kutob akong may iba pa tayong matutuklasan. Nobyembre 25. Pumasok sa opisina si Sargento Gomez na namumutla, hawak ang mga dokumento mula sa munisipyo at police records. Teniente, tingnan ninyo, to, kakatindig balahibo. Kinuha ni Teniente Benitez ang mga papel.
Ayon sa mga tala, ang unang asawa ni Lando Santos, si Elena Santos, ina ni June, ay namatay noong Agosto 1982 sa dagat malapit mismo sa palaisdaan. Siya ay 38 taong gulang noon. Ang sanhi ng kamatayan ay accidental drowning. Case closed. Pinag-aralang mabuti ni Teniente Benitez ang mga lumang tala. Ang tanging nandoon noong mamatay si Elena ay ang asawa niyang si Lando. Walang ibang saksi, walang autopsy, itinuring lang na aksidente. Nasaan si June noon? Tanong ni Sargento Gomez. 17 taong gulang. Nasa Maynila, nag-aaral sa TESDA, wala siya sa bahay. Muling nagtanong-tanong ang mga investigador sa mga residente na maaring may natatandaan sa pangyayari noong 1982. Muli nilang pinuntahan si Lola Pasing. Habang inaalala ang nakaraan, biglang nanlaki ang mga mata niya. Oo nga pala, ganoon din ang nangyari noon. Ilang araw bago mamatay si Elena, nag-aaway sila ni Lando tungkol sa pag-uwi niya sa probinsya nila. Narinig niyo po mismo ang pag-aaway nila. Sumisigaw si Elena noon. Hindi ko na kaya dito. Uuwi na ako sa amin. Yan ang sigaw niya. Tapos, makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na nalunod siya. Napapikit si Lola Pasing. Pero may isa pang nakakakilabot na nangyari noon. Pagkatapos ng libing ni Elena, si Lando mag-isa ring nagsesemento doon sa may daungan ng palaisdaan. Naisip ko pa nga noon, kakaiba, bagong namatayan pero nagtatrabaho ng ganon. Naging bato ang mukha ni Teniente Benitez. 26 na taon na ang nakalipas, nawalan din siya ng asawa sa parehong lugar. Nagkaroon ng malaking away dahil gusto nang umalis ng asawa at pagkatapos mawala ng asawa, mag-isa siyang nagsagawa ng trabahong semento. Parehong-pareho sa nangyari sa manugang niya noong 1999. Hinampas ni Teniente Benitez ang pader. Hindi ito simpleng kaso ng pagpatay sa manugang. Posibleng ito ay isang serye ng krimen sa loob ng pamilya na tumagal ng 26 na taon. Nobyembre 27, ipinatawag sa istasyon ang presidente ng kooperatiba at ang dating kapitan na itinuturing si Lando na parang kapatid. Nang malaman nila ang tungkol sa kaso noong 1982, hindi sila makapaniwala. Imposible. 30 taon ko nang itinuring na kapatid yan. Alam niyo ba kung gaano siya karespetado dito? Paulit-ulit na sabi ni Ginoong Tamayo. Ang dating kapitan naman ay namutla at hindi makapagsalita. Nobyembre 28, upang matiyak, muling sinuri ng team ang alibi ng asawang si June Santos. Matapos ang masusing pagsisiyasat, nakumpirma na mula Oktubre 5 hanggang 1, 1999, nasa isang construction site siya sa Puerto Princesa. Nakuha nila ang detalyadong attendance records at testimonya mula sa 3 kasamahan niya sa barracks. Sa oras ng krimen, siguradong nasa puerto si June. Imposible sa pisikal, sabi ni Sargento Gomez. Tumango si Teniente Benitez. Hindi siya ang direktang gumawa. Pero ang tanong, sa loob ng 9 na taon, alam ba niya ang ginawa ng ama niya? Hindi kaya ang palaisdaan ang kabayaran sa kanyang pananahimik? Nobyembre 10, isinagawa ang pangatlong pagtatanong kay Lando Santos. Malamig at tensyonado ang silid. Tinitigan siya ni Teniente Benitez. Ginoong Santos, maaari niyo bang ikuwento ulit kung paano namatay ang una ninyong asawa noong 1982? Bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni Lando. Aksidente, nadulas siya habang nagtatrabaho at nahulog sa dagat. Pero bago ang aksidenteng yon, nag-away kayo dahil gusto na niyang umuwi sa kanila, di ba? Nanahimik sandali si Lando bago sumagot. Lahat naman ng mag-asawa nag-aaway. Anong kinalaman nun sa aksidente? Hinampas ni Teniente Benitez ang mesa. Noong 1999, ang manugang ninyo nagtangkaring tumawag sa pamilya niya. Hindi kaya, hindi mo matanggap kapag ang asawa o manugang mo ay gustong umalis. Nanigas ang mukha ni Lando. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. 2 beses akong nawalan ng pamilya.
Aksidente ang pagkamatay ng una kong asawa at naglayas naman ang manugang ko dahil may kalaguyo. Inilapag ni Teniente Benitez ang isang mahalagang ebidensya sa mesa. Oktubre 8, 1999, bumili kayo ng napakaraming semento at pinalayas ninyo ang mga trabahador para mag-isa kayong magtrabaho. Bakit? Nanginginig ang mga mata ni Lando. Kasi hindi available yung mga trabahador. Huwag kang magsinungaling. Nakumpirma na namin na ikaw ang nagsabing huwag silang pumunta. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Lando sa ibabaw ng mesa. Hindi ko na matandaan. Matagal na kasi. Butil-butil na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Disyembre 1, formal nang itinuring na suspek si Lando Santos at sinimulan ang proseso para sa arrest warrant. Kasabay nito, nagpasya silang muling buksan ang investigasyon sa pagkamatay ng unang asawa noong 1982. Ang taong kinilala bilang isang respetadong matanda sa nayon. Ang kanyang nakakatakot na tunay na pagkatao sa likod ng kanyang maskara ay unti-unti nang nalalantad pagkatapos ng 26 na taon. Pagkalipas ng ilang araw, sa gitna ng matinding pressure, umamin ang anak na si June Santos na alam niya ang krimen. Sinubukan pa niyang akuin ito para protektahan ang ama, ngunit nabuwag ang kanyang kasinungalingan dahil sa kanyang matibay na alibi. Sa huli, isinalaysay niya ang lahatang pag-uwi niya, ang amoy ng basang semento, ang takot sa kanyang ama, at ang kasakiman sa mamanahing ari-arian na nagtulak sa kanya na manahimik sa loob ng 9 na taon. Sa huling pagtatanong, sa harap ng lahat ng ebidensya at ng testimonya ng sariling anak, bumigay si Lando Santos. Gabi ng Oktubre 6, 1999, nagsimula siya. Nalaman kong palihim na tumawag ang manugang ko sa pamilya niya. Nagalit ako dahil ikinakalat niya ang problema ng pamilya. Nagtalo kami. Sumasagot pa siya kaya naitulak ko. Anong nangyari? Tumama ang ulo niya sa kanto ng lababo. Isang malakas na kalabog, tapos hindi na siya gumalaw. Hindi makahinga ang mga investigador. Magdamag, hindi ako makatulog katabi ng bangkay. Kinaumagahan, naalala ko ang pagkukumpuni sa sahig ng bodega. Doon ko siya ililibing. Kinabukasan, bumili siya ng mga materyales at pinalayas ang mga trabahador. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, parang baliw siyang nagbuhos ng semento sa ibabaw ng bangkay ng kanyang manugang. Nang matapos ang lahat, tinawagan niya ang anak niyang si June at sabay silang nag-report sa pulis na naglayas si Maricel. Tungkol sa una niyang asawa, iginiit niyang aksidente talaga iyon, ngunit inamin ang malaking pag-aaway nila dahil gusto na rin nitong umalis. Nang tanungin kung bakit hindi niya matanggap na iwan siya, nanginginig ang mga labi ni Lando. Hindi ko kayang isipin na ang babae sa pamilya ko ay aalis at magkakalat ng kahihiyan. Ang pagtatangkang umalis sa bahay na to, yan ang bagay na hindi ko mapapalampas kahit ikamatay ko pa. Disyembre 11, nabuo ang buong palaisipan. Sa loob ng 7 taon, tiniis ni Maricel ang malaimpyernong pagtatrabaho at pagkakakulong. Noong Setyembre 1999, nang sumagad na siya at humingi ng tulong, iyon ang naging mitsa ng kanyang trahedya. At ang kanyang asawang si June, kahit may hinala sa katotohanan, pinili ang manahimik para sa mana, naging isang kasabwat sa pananahimik. Disyembre 11, naglabas ang korte ng arrest warrant para kay Lando Santos sa salang murder at pagtatago ng bangkay. Inaresto rin ang anak na si June sa salang obstruction of justice. Ang taong itinuring na parang santo ay mayroong nakakakilabot na pagkatao sa likod ng kanyang maskara, isang taong may pagnanasang kontrolin ng iba na naging sanhi ng kamatayan ng 2 babae sa loob ng 26 na taon. Hukuman at resulta. Hunyo 2009, sa Regional Trial Court, hinatulan si Lando Santos, 74 taong gulang, ng 15 taong pagkakakulong. Sabi ng hukom,
Kahit isinaalang-alang ang iyong edad, ang 9 na taong pagsisinungaling sa pamilya ng biktima at pagpapanggap na biktima ka rin ay isang gawain na hindi mapapatawad. Ang anak na si June Santos ay hinatulan ng 2 taong pagkakakulong na may 3 taong probasyon para sa pagtatago sa krimen. Ang muling pag-iimbestiga sa pagkamatay ng unang asawa na si Elena ay hindi na umusad dahil sa kakulangan ng ebidensya at paglipas ng panahon. Ang kanyang kaso ay mananatiling isang misteryo. Agosto 2009, pagkatapos ng 10 buwang proseso, naibalik na sa wakas ang mga labi ni Maricel Reyes sa kanyang pamilya. Inihanda ng kanyang inang si Aling Clara ang isang puntod para sa kanya sa sementeryo ng kanilang bayan, sa tabi mismo ng lugar kung saan siya balang araw ililibing. Sa araw ng libing, humagulgol si Aling Clara. "Maricel, anak ko, kung pumunta lang sana agad si inay noong tumawag ka, hindi ka sana namatay. Patawarin mo si inay." Ang kanyang mga panaghoy ay tila kayang tabunan kahit ang huni ng mga ibon sa kabundukan. Ang buong nayon ng Barangay Matinlok ay nabalot ng pagkabigla. Ang mga matatandang humanga kay Lando ay napuno ng kahihiyan. "Totoo nga ang kasabihan," sabi ni Ginoong Tamayo. "Nakikita mo ang lalim ng dagat pero hindi ang puso ng tao." Ang kapitbahay na si Lola Pacing ay dinalaw ng konsensya. "May kasalanan din tayong lahat," aniya. Ang kasalanan ng pagiging bulag-bulagan ay mabigat. Si June Santos, pagkatapos masentensyahan, ay umalis sa El Nido na parang bula, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa nayon. Sa mga sumunod na taon, nagtayo ang lokal na pamahalaan ng isang crisis center para sa mga kababaihan sa mga komunidad ng mangingisda, isang direktang resulta ng kaso ni Maricel. Ang mga tala ng kaso ay nakatago na sa archives ng El Nido Police Station, isang paalala sa lahat na huwag balewalain ang isang simpleng kaso ng pagkawala dahil sa likod ng bawat papel, maaaring nakasalalay ang buhay ng isang tao. Ang palaisdaan kung saan naganap ang krimen ay may bago ng may-ari. Isang batang mag-asawa na walang alam sa madilim na nakaraan ng lugar ang masayang nagtatrabaho. Isang araw, habang nagpapahinga, sinabi ng lalaki, "Ang ganda ng panahon ngayon, ano? Pagkatapos natin dito, padalhan natin si inay ng mga isda." Ngumiti ang babae. "Sige, matutuwa. Yun si inay. Tawagan ko muna siya para masabi natin." Noong gabi ng Oktubre 6, 1999, ang tanging hinangad ni Maricel Reyes ay hindi isang marangyang buhay. Ang gusto lang niya ay ang marinig ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya at ang simpleng tanong na, "Kumain ka na ba, anak?" Ang simpleng pangarap na iyon ang nagtulak sa kanya sa kamatayan, isang katotohanang mananatiling isang malalim na sugat sa puso ng lahat ng nakakaalala sa kanyang kwento.